Marami sa atin ang naniniwala sa kapalaran na ang daang tatahaki ng ating buhay ay matagal nang nabuo at kailangan na lang pagyamanin patungo sa inaasam na tagumpay. Basta tayo ay magiging mabuti at magsusumikap. Pero sadyang pinatunayan ng tadhana na ang buhay ay pansamantala lamang. Katulad ng nangyari sa sikat na singer na si Rodel Naval na nakilala natin sa kanyang mga awitin tulad ng Muli, Araw-gabi, Lumayo Ka Man Sa Akin, at marami pang iba. Halika mga idol at ating alamin ang kanyang mga pinagdaanan bago niya nakuha ang inaasam na kasikatan. Pero ang nakakalungkot dito, kung kailan naabot na niya ang matagal na niyang pinapangarap, ay saka naman siya dinapuan ng napakalalang sakit na tumapos hindi lamang sa kanyang karera, kundi pati na rin sa kanyang buhay. Ano nga ba ang naging sanhi ng kanyang maagang kamatayan? Halika at tumutok na at aalamin natin yan. Kaibigan, pakipindot naman ang subscribe button at notification bell upang ma-update kita sa mga susunod kong upload. Simulan na natin. Si Rodel Naval o sa tunay na buhay ay si Rodel Velvis Naval ay sinilang noong February 16, 1953 sa lungsod ng Maynila. Panglima ito sa 7 magkakapatid. Malimit siyang tawagin ng kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak bilang si Odi. Ang kanilang pamilya ay puno ng pagmamahalan at madalas na sama-sama silang nag-outing at dumadalaw sa kanilang mga kaanak tuwing weekends at mga holidays. Ang malimit nga na pinapasyalan nila ay ang paborito nilang beach resort na matatagpuan sa Bataan na kung saan ay lumaki ang kanilang ama. Bukod pa dyan, ang isa pa sa kanilang kinahihiligan ay ang musika. Ito na rin kasi nagiging bonding ng magkakapatid sa tuwing hapon pagkatapos ng eskwela. Likas sa kanilang pamilya ang pagiging musikero o mga artist na talentong minana nila sa kanilang mga ninuno. Sila ay sinuportahan ng kanilang mga magulang upang mahasa ang kanilang taglay na talento. Pinag-aral nga sila ng kanilang ina ng piano lesson. Kaya naman noong mga panahon na yon, ang pagtugtog ng gitara at piano ang maririnig mo sa kanilang bahay. Bata pa lamang itong si Rodel ay nauna na siyang nakitaan ng hilig sa sining. Mahusay nga ang kanyang mga kamay sa pagguhit. Sa edad na 7 taong gulang ay nang magsimula si Rodel Naval na mag-aral kung paano tumugtog ng instrumento. Pero kahit na mahal nito ang music ay masyado siyang mainipin na aralin ang mga music theory. Pero dahil nga nasa dugo na ni Rodel ang pagiging isang musikero, ay mabilis nitong natututunan ang mga awitin sa pamamagitan lamang ng pandinig o yung tinatawag na uwido. Pagkatapos nga noon ay musika na ang naging mundo ng batang si Rodel Naval. Noong dekada 70 ay nang manirahan ang pamilya niya sa Canada. Isa-isa nga silang kinuha ng kanilang mga magulang upang doon na rin manirahan. Noong 1976, sa edad na 23, ay nang pasukin ni Rodel Naval ang professional singing. Siya ang pinakahuli sa kanilang magkakapatid na nag-migrate sa Canada noong 1980. Noong mga panahon na yon, nahasa na ng husto ang kanyang talento sa pag-awit. Kaya nung dumating siya sa Canada, ay dito niya ipinagpatuloy ang kanyang karera. At sa di kalaunay nakapagtanghal si Rodel Naval sa Grandstand of the Canadian National Exhibition, o mas kilala sa tawag na The X. Ang lugar na ito ay napakapopular dahil sa tuwing may malaking pagdiriwang na ginaganap sa pagsapit ng buwan ng Agosto ay marami ang nagtatanghal dito na malalaking pangalan ng sikat na artista, banda at singer na nagmumula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Makalipas ang ilang taon ay nagtungo naman itong si Rodel sa Los Angeles, California upang doon maghanap ng mas magandang oportunidad para sa kanyang mga pangarap. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang naging desisyon dahil nakakuha ito ng mas magandang break. Siya ay nakapagtanghal sa iba't ibang lugar gaya ng Wilshire Ebel Theatre, Scottish Rite Temple at Ambassador Hotel at maging sa Imperial Palace sa Las Vegas ay naipakita niya ang kanyang husay sa pag-awit. At pagkalipas ng halos isang dekada na pagtatanghal sa ibang bansa noong 1989, ay nagbalik itong si Rodel Naval sa Pilipinas
upang dito maglabas ng kanyang sariling awitin. Kaya sa kalaunay na i-release niya ang cassette tape album ng pinamagatang Finally I Found Love. At dahil sa husay at ganda ng kanyang mga awitin, ay naging big hits ang kanyang mga kanta sa mga istasyon ng radyo. At bukod sa ganda ng kanyang boses at mga awitin, ang isa din sa nagluklok sa kanya patungo sa kasikatan ay ang kanyang tinataglay na kagandahang lalaki. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana dahil hindi pa man nagtatagal ang maningning na karera nitong si Rodel Naval dito sa Pilipinas, ay dumating naman ang isang trahedya sa kanilang buhay. Yan ay nang pumanaw ang kanyang pinakamamahal na ina. Kaya naman dali-dali itong bumalik sa Canada. Halos gumuho nga ang kanyang mundo dahil sa pagkawala ng kanyang ina. At hindi nagtagal pagkatapos ng isang buwan na pagluluksa, ay nagpasya na itong si Rodel Naval na magpunta sa Japan upang doon magtanghal at nang sa ganon ay makalimot siya kahit papaano sa pagkawala ng kanyang ina. At isang araw, habang siya ay kumakain sa isang restaurant sa Japan, ay narinig nito ang awitin ng isang sikat na singer na nagngangalang Maria Takeuchi na may pamagat na Single Again. Kaagad nga itong nagustuhan at umantig sa puso ni Rodel Naval. At noong mga oras din na yon ay ginawan nga niya ito ng sariling rendition sa wikang Tagalog. Ito nga yung pinamagatang Lumayo Ka Man Sa Akin. At inabot nga lang daw ng mahigit 15 minutos itong si Rodel Naval upang mabuo ang lyrics ng nasabing kanta. Punong-puno kasi ang kanyang puso ng mga mensahe na nais niyang iparating sa kanyang ina. Kaya naman sa awitin niya na lang na ito ibinuhos. Pagkatapos ng ilang panahon ni Rodel Naval sa Japan, ay napagtanto nito na handa na muli ang kanyang sarili. Siya ay nagdesisyon na bumalik sa Pilipinas. Dito na rin niya inilabas ang kanyang pangalawang album noong 1991. Nakapaloob nga rito ay ang Lumayo Ka Man Sa Akin. Kaagad naman itong umere sa mga istasyon ng radyo at mabilis na sumikat na siyang muling nagpasikat ng husto kay Rodel Naval. Nakakuha ang album na ito ng triple platinum sa loob lamang ng 2 buwan. Ang ilan nga sa mga awitin na kanyang pinasikat ay ang Muli, Bakit, Higpitan Mo Ang Yakap, Kailan Kaya, at iba pa. Pero marami ang nalito sa kanyang kanta na ang pamagat ay ang Nais Ko. Marami kasi ang nag-akala tulad ko na ang kantang Nais Ko ay si Rodel Naval ang artist. Ito kasi yung mababasa sa ibang artikulo, lalo na sa mga songbook sa videoke. Pero ang kumanta pala talaga nito ay si Miguel Vera. Sa madalit sabi ay magkaiba ang dalawang awitin na ito at magkaiba rin ng artist. Nais ko'y muling mahagkan. Nais ng pusong ito. Sa nakuha namang kasikatan ng mga awitin ni Rodel Naval ay dumami ang kanyang mga proyekto. Naging kabi-kabila nga ang kanyang mga concert at maging ang pelikula ay pinasok na rin niya. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan, noong 1993 ay nang una niyang maramdaman ang mga sintomas ng malalang sakit. At dahil nga sa takot ay nawalan siya ng panahon para gampanan ang mga proyekto niya sa industriya. Kaya naman hindi nagtagal ay nagdesisyon itong bumalik sa Canada upang doon ay magpagamot. Pero sa kabila nito, kahit na siya ay sumasailalim sa masusing gamutan, ay pinagpatuloy pa rin ni Rodel ang kanyang pagkanta. Dahil habang ito ay nasa Canada, ay sumali ito sa musical production ng Miss Saigon. Gumanap nga si Rodel Naval bilang assistant commissar. Ngunit habang tumatagal, ay unti-unting lumalala ang kanyang karamdaman. Malaki na nga ang ibinagsak ng kanyang pangangatawan. Pero kahit na ganoon ay nagpatuloy pa rin siya sa musika. Siya ay nakapagdaos pa ng 2 pagtatanghal noong April 1994 sa Toronto at Los Angeles, California. Subalit noong June 11, 1995 ay dumating na nga kay Rodel Naval ang araw na kinakatakutan ng lahat dahil siya ay binawian ng buhay sa edad lamang na 42. Ayon sa ibinalita noon sa mga pahayagan ay pumanaw daw ito sanhi ng pneumocystis pneumonia. Pero noong mga panahong ding yon ay marami din ang hindi kumbinsido. Dahil di umano'y pumanaw daw ito dahil sa sakit na AIDS. At ito nga raw si Rodel Naval ay miyembro ng federasyon. Subalit wala namang mag-iisip na totoo ang nasabing akusasyon tungkol sa kanya. Dahil paano nga mangyayari? Wala namang ni isang napabalita na naging karelasyon nitong si Rodel. Pero pagkalipas naman ng 1 taon,
ay kinumpirma ng kanyang pamilya sa isang programa sa telebisyon ni Inday Badiday ang dahilan ng pagkamatay ni Rodel Naval. Pinatotohanan nga nila na ito ay dahil sa komplikasyon na may kaugnay sa sakit na AIDS. Nakwento nga ng kanyang pamilya noong mga oras daw na nakikipaglaban itong si Rodel sa sakit, ay nagsabi ito na marahil na ang nangyari sa kanya ay may dahilan. Kung kailangan nga daw na tumulong siya sa iba na may kaparehong sitwasyon ay gagawin niya. Kaya noong 1997 ay tinupad ng kanyang mga kapatid na sina Delia at Rosalie ang kanyang huling habilin na itatag nga ng mga ito ang Rodel Naval Care Outreach o RONACO. Ang programang ito ay naglalayon na tumulong sa mahihirap na dumadanas din ng HIV.